Nag-order nga yung mister ko ng tilapiyang dagat na napakahirap ngang tanggalin ang kaliskis. Ito yata yung isda na bukod tangin na sobrang hirap tanggalin ang kaliskis dahil nga sobrang tigas. Inabot nga yata ako ng isang oras kakatanggal ang kaliskis nitong isda na to. Hindi ko nga alam kung ilang kilo ito pero ang mura nga lang ng benta sa amin. Pangalawang beses ko pa nga lang makakatikim nito at nung unang ang bili namin ako nga rin yung nagtanggal ng kaliskis at ngayon nga ako na naman dahil nga yung mister ko ay wala, nasa trabaho pa. Kaya no choice nga ako talaga ang maglilinis nitong isda na to. Alangan namang hintayin ko pa nga yung mister ko na galing sa trabaho. Abutin na nga kami ng gutom. Maganda nga sanang sangkalan ay yung kahoy na malapad pero ito nga lang yung available sa akin kaya no choice nga tayo dito tayo maglilinis at sobrang hirap nga maglinis tong isda na ito. Hindi ko nga malaman kung paanong pwesto ba ang gagawin kong pagkaliskis dito dahil nga hindi nga matanggal yung iba. Kapag dito nga kami bumibili ng isda sa mismong nanguhuli mura nga lang yung aming nakukuha. Buti na nga lang nakita ko nga yung text ni mister ko na naka-order na pala siya ng isda. Minsan kasi kapag pauwi ako galing opisina dumidiretso na nga ako palengke para nga magtingin ng ulam namin na isda. Buti na nga lang umuwi nga muna ako sa bahay at nagtingin nga ako kung may text message pa ang aking cellphone at yan nakita ko nga na meron. Late ko na nga rin nabasa yung chat ng kapatid ko na may isda nga dito. Pagkatapos ko ngayon linisin nagpunta nga ako dito sa baryo para nga bilhin yung pang-asim ko dito. Naghanap nga ako sa sariwang sampalok, wala nga akong makita kaya ang binili ko na nga lang ay kalamansi. Bumili nga rin ako ng 10 pisong okra para nga ipangsahog ko dito sa aking sinigang na tilapiyang dagat. Itong part nga lang ng ulo at konting laman ang aking isisigang. Yung iba nga ay piprituhin ko. Isang kaserola nga nagpakulo na ako ng tubig at nung kumulungan nilagay ko na nga itong ulo tapos may konting laman. Pagkakulungan yan, nilagay ko na rin dyan yung okra tapos nilagyan ko na nga rin yan ng mga pampalasa at okay na, pwede nang kumain. Yung ibang parte ng isda na ito ay pinirito para nga may maulam pa kami bukas or kaya naman ilalahok ko sa gulay kung sakaling makabili nga. Masarap nga ilahok itong piniritong tilapia na ito sa pakbet bukas. Pinakalas ko na ilagay itong kalamansi. Dahil nga tapos na ang Christmas at New Year, pwede na nga tanggalin itong mga dekorasyon nga dito sa opisina. Sakto namang tapos na lahat ng trabaho ko, wala na nga akong gagawin kaya ito naman nga yung aking ginawa. Tinanggal ko na nga lahat ng balls at lahat nga ng dahon na nilagay nung nag-decorate dito sa Christmas tree na ito. Sobrang laki pala nitong Christmas tree na to. Kaya napakarami talagang na-consume niyan na dahon at Christmas balls. Inabot rin siguro ako ng isang oras bago ko ito natapos. Tinanggal ko na nga rin yung mga Christmas lights na nakalagay doon. Yung mga tinanggal ko ang Christmas lights pinaikot ko nga dito sa poste dito sa harapan ng office. Okay lang naman may Christmas lights kahit hindi Pasko or New Year para lang design. Para na rin maganda tingnan itong opisina kapag gabi at hindi siya madilim tingnan. Lahat nga na natanggal kong pang dekorasyon ay nilagay ko nga dito sa garbage bag. Itatabi ko nga muna yan, pwede pa yung magamit sa susunod na Christmas at New Year. Pagkatapos ko tanggalin yung mga pandekorasyon ay tanggal ko nga lahat ng mga kalat na naiwan dito. Naging malinis na nga tingnan itong opisina dahil nga lumuwag space dito. Hay nako, nakalipas na naman ang Pasko at New Year. Maya-maya hindi natin mamamalayan, mag-Pasko at New Year na naman ulit. So ikakabit na naman ulit natin itong mga pandekorasyon na to. Kaya kailangan nating itabi lang muna. Para naman hindi na tayo bubili sa susunod na mag-holiday season. Yung aking nga ginawang Christmas tree na maliit nilagay ko nga lang doon sa stock room para sa susunod nga na Pasko kukunin ko na nga lang. Hanggang dito lang for today's video. Thank you for watching. Bye!